Welcome back sa Legal Theories, ang nag-iisang podcast kung saan tuturuan namin kayo i-level up ang diskarte nyo pagdating sa mga babae. Ayan, guys, salamat sa patuloy na panunood, pagtangkilik. Thank you for viewing, watching, and subscribing. Ayan, na-appreciate namin kayo sobra. Kami nga pala ang inyong mga host. Ako si Bluff. Ako si Chase. Lay. Ano ba topic natin ngayong araw, mga tol? Ang topic natin for tonight ay paano ang gagawin mo pag pag gusto ka nang iwan ng partner mo? Ahalis na siya? Nakikipag-break na, ganun. Kaya, ang dami kasing scenario tol eh. Parang, ano ba yun? Paano bang gagawin mo pag gusto ka nang iwan ng partner mo? Depende sa scenario, diba? diba? Sa sitwasyon. Sa Kung reason. bakit siya aalis? Pwedeng- Nag-cheat ka ba? Or maliit lang ba yung nagawa mong kasalanan? Nag-cheat ka ba? Or Na-fall out of love? May iba na ba Yeah. siya? Oo. Ano ba? Siguro, sagutin na lang natin, tol. May kasalanan ka ba? Ganun, no? Sagutin na lang natin siya ng iba't ibang scenario, tol. Mag-umpisa tayo dun sa, pag, Mababa mo na. yun mo ba muna? Sige. Mababa mo na o patas mo na? Sige, mababa. Pag mababa yung kasalanan mo, tapos gusto ka na niyang iwan. Ako kasi, nung bata pa ako, yung dinidate ko dating babae, nakagawa ko ng kasalanan. Maliit lang. Siguro medium. Nasa average yan. Magkaya na. Chinat ko kasing ex ko. Oh, Eh, medium lang, no? so, Di mo naman sinibak eh. di ko nakikita. Ano bang dahilan kung bakit mo kung bakit mo chinat? Gusto ko si Bakin. Pero hindi niya sinibak, di ba? So, Hindi ano pa rin natuloy. sa medium? Medium kasi, kumakagat na din kasi yung isa eh. Dalawa yung nasayang nun. Ano ba yan? Yan ba yung time na hindi ka pa marunong mag-game? O Hindi pa, kakakilala ko lang kay Pin. mabuti, ganun na yung mga, meron ka ng mga ganun, mga gusto na niya. Tapos, micro-cheating na. may micro-cheating Cheating ka na. na. Hindi yun micro. Cheating na. Cheating. 5% lang, pre. Hindi, pre, 20 na kasi pumunta na ako sa kanila. Ano yun, na-flatan ka lang, ganun. Wala ka ng pamasahe. Ayun, so, nakita niya. Kasi hawak niya yung account ko nun. Hindi ko alam na binubuksan niya. Kasi parang matagal na kami nagde-date nun. And hindi niya naman hindi mo na girlfriend. Oo, pero Okay. hindi niya na binubuksan. So, akala ko hindi niya nabubuksan ulit. So, ang ginawa ko nun, imbis na parang makikipag-break siya kasi may ginawa akong kasalanan, ang pinarating ko sa kanya, nakuha ko tong advice kay Pin, pinagmukha kong kasalanan niya. So, ang sinabi ko, parang ang pangit ng way na tinitake mo yung mga things, sabi ko. Nag-joke lang naman ako, hindi ko naman talaga pupuntahan yan. Parang ginaslight mo. Oo. Ang ganda, no? Napaka-confident. So, ginaslight. Oo. I mean, doon tayo sa honest, pre. Oo, doon tayo sa honest, pre. Doon Siyempre, tayo sa sabihin nila, honest. yung mga yan, ganyan. Sinungaling, gano'n. Mm. Hindi, aminado kami kung gaslighting kami. Oo. Kung manipulation. Totoo din sinabi ko, ang pangit ng way na pagka-take nyo dun sa bagay na yun. Alis honest ka, di ba? Kaya, medium na, chinat mo lang naman, hindi mo naman tinapik eh, di ba? Pero gusto ko din kasi yung babaeng yun. So, hindi ko alam na yun pala yung parang line para umalis siya. So, nung umaalis na siya, umiyak ako. Parang nagsisisi ako sa ginawa ko. Oo. Tapos, ang nasa isip ko nun, puso lang. Laban, sabi ko, parang kailangan ko to. Kulitin mo lang. Habulin ko to. Magiging martir ako, pipilit ko, ganun. So, parang hinabol ko siya ng 2 araw. Wala pa ring effect. Napagod ka to. Napagod na ako. Kaya humingi na ako ng advice kay Pin. Ang sabi ni Pin, wala na yan bro, sabi niya. Ang best way na gagawin mo na lang dyan is mag-bounce ka na. Tapos, nasa isip ko nun, anong klaseng kaibigan to? Mahal ko yung tao, bakit ayaw niyo akong tulungan? Oo. Bakit kailangan kong umalis kung pwede namang ayusin? So, pero sinunod ko pa rin. Kasi no choice na rin ako eh. Wala na Hindi din mo akong na alam magawa. kung paano. Wala na magawa. So, nag-bounce ako. Kasalanan niya. Nung babae. Yun yung pinalabas nyo. Mm-mm. So, parang ginandahan mo yung ender mo. Yun nga yung ender na parang ayaw na kitang makausap ulit kasi ayaw na kitang makausap ulit hanggang hindi mo binabago yung ugali mo. Ang pangit mong i-take yung mga bagay, sabi ko. Tapos bounce. So, after nun, parang Pero hindi nasa nag-usap. isip ko, bakit ganito yung mga binibigay sa aking advice ni Pin? Hindi ko nagigets. Yun pala, after 3 years, kaya pala, binigyan ako ni Pin ng good breakup is para pwede kong balikan yung babae ulit. Wala siyang sama ng loob. Kasi kasalanan niya eh. Inayos niya yung ender mo, di ba? So after 3 years, pre,
inaya ko siya. Ito 3 years kaming walang conversation. Mm-mm. Nandun pa yung last kong chat. Oo. Nag-chat ako, sabi ko, hey, busy ka ba tomorrow? Gusto mo mag-hangout, sabi ko. Tapos sabi niya, uy, meron kaming pagsamba bukas. Tignan ko na lang, sabi niya. Oo. Tapos, anong oras ba yung pagsamba nyo? 6 p.m., sabi niya. 6 p.m. alam nyo kung nasaan siya. Nasa gate ng bahay namin. Doon kumakatok. Balikan mo Doon na ako, Bluff. magsasamba. Sasambahin ka niya doon. Balikan mo na ako, Bluff. Doon siya Please nakitulog. po, sabi. Oo. Nagluto pa kami dinner. Mm. Friendly date lang. Ang maganda din na makukuha mo dun sa lesson mo, tol, is yung ano, no, nung wala ka pang game, hindi Hindi mo ko nabigets. maintindihan yung mga Oo. taong may game. Yun nga. Di ba? Galit pa ako. Galit ka pa. Galit ako. Minamasama mo pa, di ba? Oo, anong klaseng tao to? Anong klaseng kaibigan to si Pin? Sabi ko. Oo nga. Pero ngayon, no, parang nagets mo na. Thank you, Pin. Thank you, Pin. Pala, Diba? kaya pala yun. Oo nga. Ano ko yun sa mga ibang, ano tol, mga, ano tol, yung mga hindi tayo maintindihan, ganun. Na wala pa kasi silang game, kaya they can relate to us, bro. Parang ganun. Kaya talagang pinupush ko na sana lahat ng lalaki magkaroon ng game para tawag dito, wala nang masaktan, gustong iwan, ganun. Wala na, naghahabol. So, yung sa akin, pag sa akin ginawa yun, tol, yung, I mean, sa akin nangyari yun, yung Gusto ko na iwan. gusto na akong iwan dahil sa mali na kasalanan. Sa akin, ang ititake ko yun as, as a loss for myself. Hindi dahil nawalan ako ng tao, kundi dahil nagkulang ako sa game. Parang, hindi ko Hindi siya nag-stay kasi Gano, kulang o ka. diba, pre, gano ka, yun nga, mababaw na rason, ba't kanya iiwan? Anong klaseng lalaki ka? Anong klaseng lalaki ka, tol? Ano bang pinatunayan mo? Ano ba, naging tamad ka ba? Bobo ka ba? Pangit ka ba? Pangit ba ugali mo? Tamad ka ba? Ano ba? Pinakita mo ba? Wala kang patutunguhan sa buhay. Pinakita mo ba lahat ng yan? Kaya kung bakit iiwan ka niya dahil lang sa maliit na, dahilan lamang, di ba? Malamang yun yung rason, tol. Yun lang yung sagot ko dun eh. Parang kung kung ganun, kung ganun, no? Iwan ka niya dahil lang sa maliit na bagay. Tingin ko binge watch mo na lang muna yung Lego Theories. Ganun, para, Kahit sabihin natin Gumaling-galing. malaking bagay, like cheating, Yeah. may mga babae nga nag-i-stay kahit nag-cheat ng partner nila. Hindi sa akin kasi kapag sa malit na bagay, Oo. pag yun ang dahilan niya kung bakit siya makikipag-iwalay. Ang pinaginagawa ko doon parang pinagmumukha ko sa kanya na siya yung mali. Yun nga yung sa sinabi ni Love. Mm. Na ipaparamdam ko na yun nga siya yung mali kung bakit naiisip niya na yun yung reason para iwan ako. Parang, nga. Paparamdam ko lang na mali siya. Tapos, yun lang. Hanap ka ng kasalanan niya. Yung Tapos, ipo-point out mo. ipo-point out mo, iso-zone mo, tapos i-end mo. Hindi, minsan di parang checkmate ko lang siya na mali yan. Tapos siya na mag-isip na, nga, ba't ko naisip yun? Ba't kita iwan dahil sa ganitong rason? Pwede pa naman natin ayusin. Mali yung iniisip ko. Mm-mm. Ganun ang ginagawa ko pag sa malit na bagay. May mga nangyayari pa ba sa'yo yung ganun ngayon? Ngayon, siguro, ayun nga, yung sabi mo, yung tawag doon, yung dapat alam mo na yung gagawin mo eh. Bakit pa siya makakaisip ng malit na bagay na iiwan ka niya kung dapat ayusin mo na lahat ng ginagawa mo, di ba? Kaya hindi naman Parang siya prevention is better than cure yun talaga, nga, di ba? mismo. Oo nga. Dapat alam mo na yung gagawin mo. Sinabi ko yun nung nag-cut tayo, pre. Yun nga, yung nire-refer niya is prevention is better than cure. Di ba? Kasi pag iiwan ka ng babae, tol, it is don't take it as a decision ng girl. Take it as a reaction of your failures, di ba? Baka pinakitaan mo kasi ng mga bad qualities, right? Pinakita mo hindi mo alam mag-emote. Bastos ka sa parents niya, di ba? Dugyot ka, di ka naliligo. Ano pa bang iba? Bobo ka, ganun. Wala kang patutunguhan, tambay. Palamunin, di ba? Dami pang bisyo. Oo, di ba? Tapos, minsan hindi mo ma-handle yung emotions mo. Masyado kang siloso, possessive, di ba? Ganun. So, plus mo lahat yun. But, equals, iniwan ka niya, di ba? Kung gusto mo malaman kung ba't kanya iniwan, di ba? Kaya parang, huwag mong sisihin yung girl. Mag-focus ka sa sarili mo. Alisin mo yung mga bad qualities, di ba? Yun ba yung sa maliit lang? Yung pag iiwan ka niya dahil sa maliit na bagay. Kaso paano pag iiwan ka na niya, tol, dahil sa parang Feel out of love, no? Fall out of love. Pag na-fall out of love na yung partner mo,
gusto yun na umalis. Ang dapat gawin, parang ganun. Oo. 'Di ba? Parang sa mga relationship kasi na hindi ko pa personally na try kasi madalas yung mga babae baliw na baliw sa akin eh. Pero madalas yung mga nagtatanong sa akin ng mga tropa ko tol. Lalo yung mga matured na ganun, yung mga 20s. Yung sa Fallout of Love, naniniwala ko kasi, di ba, dapat lalaki yung gumagawa ng spark. Biglang flame, gano'n. Eh di create spark. Sila nag-flame. Responsibility natin kasi yun eh. Parang sa Fallout of Love, ko dyan, parang nabuboring na siya eh. Nabasa na siya doon sa relationship niya. Maganda dyan, Paps. May nakita akong parang quote sa Facebook. Like, before you give up, remember where you first started, sabi niya. Like, parang balikan mo yung umpisa kung bakit kayo nandiyan. Diba? Oo nga, no? Parang mas ma-appreciate mo yung kung ano yung meron sa inyo. Madalas kasi ang toxic din na nangyayari sa mga relationship tol is social media, bro. Yun. Yung mga quotes na mga yung parang lahat totoo. Parang dapat i-apply ko to. Ang daming likes. Kaya nga inalis ko yung Sokmed na yan eh. Parang ito toxic ka din. Toxic ka nun. Nakikita niya na nagpo-post yung friends niya ng ganito. Yung couple na dapat kayo din. Nag-Maldives sila, tapos kayo hindi nyo afford mag-Maldives. Mababa na agad tingin niya sa'yo. Dami na i-questionin sa isip niya dahil sa mga nakikita niya sa Sokmed. Bro, ang toxic. Di ba? Tapos, ano pa ba yung iba? Yung mga, may mga relationship goals, ganun. Tapos, pag kayo, syempre, hindi nyo na-goal. Kasi, kung anumang random circumstance, bro, ganun. Di ba parang, biglang maapektuhan yung mindset niya. Parang kaya para sa akin, toxic yung social media, bro. Siguro, iparealize nyo muna, bago pa lang yung relationship nyo, iparealize mo na kaagad sa kanya yung point na yun, na toxic yung social media. Kunyari, magkairon siya ng issue tungkol na relating doon sa social media. Pwede mong sabihin mo sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, nakuha mo yun sa social media eh. Wala namang mali sa relationship natin. Yun yung sasabi ko, Paps. Kapag sa simpleng bagay, di ba, iparamdam mo sa kanya siya yung mali. Iniisip niya yun kasi mali iniisip niya. Di ba? Di ba? Oo nga. Agree ako sa'yo, Papi. Ano mo yun, di ba? So basa mo yung pagsusokmed mo kasi ang saya-saya nga natin. Ako masaya ako. Ikaw, parang hindi ka masaya kasi siguro ba dahil ba marami ka nakikitang mga nagpo-post na ibang jowa? Naiinggit ka ba? O feel ko nga kapag ganun eh, hindi siya committed sa'yo eh. Oo. Di ba pumasok siya sa relationship? Gusto niya lang yung thought na nakikita niya sa ibang tao, na matry niya, may experience niya din. Mga parang itong mga babae talaga, no? Pansin ko nga halos lahat ng nagiging ganyan na mag-isip, mas lamang sa babae kaysa sa lalaki. Oo nga, totoo. Na parang magde-demand ng ganito, ganyan, kasi nakita yan sa social media. Oo nga, sa lalaki wala masyadong ganun eh. Meron din talaga. Pero meron din. Mas lamang talaga sa babae. Paano naman naisip ko, Pops? Kapag yung babae naman yung may iba na or parang nag-cheat siya, umalis na siya. Hindi na kita gusto may iba na. Personally, tol, wala akong experience na nag-cheat yung girl sa akin. Fortunately, kasi ganun talaga, pag may game ka, guys, di ka iiwan. Iiwan nila kayo para sa amin. Kaya galingan nyo. Take that as an inspiration. Pero kung sakaling mangyari naman sa akin yan, tol, yung parang mag-cheat siya, bala ka sa buhay mo. Nag-cheat ka na pala di ba? Tsaka siguro tingin ko, tol, kung mangyari man yun siguro, mapaparanoid ako sa game ko, tol. Kasi, magda-doubt ka na. Parang, saan ako nagkulang? Parang ganun siguro. Kasi parang, sa ngayon, sobrang basado ko every level 1 to 10. Parang gano'n, di ba? Parang alam mo kung nagkulang ka sa comfort. Wala ka na namang nire-relate sa kanila kasi Hindi na naman sa ba makarelate. Sorry guys. Sige, yung mga makarelate kayo na advice. Ang tawag dito, kung gano'n, tingin ko move on na kayo kaagad. Huwag nyo nang pag-isipan. Huwag nyo nang lokohin yung sarili nyo. Na pwede pa. Isipin nyo, pwede pa. Pwede pa to, paglalaban ko kasi. Mahal ko eh. Diba? Ganoon naman sa pag-ibig, dapat nagpapatawaran kayo. Oo, di ba? Tapos gusto na niyang umalis. Hayaan mo. Ang kapal. Pakawalan mo. Pakyuhan mo, di ba? Ang kapal. Ang kapal. Hindi nag-sorry. Ang sasabihin niya, alis ako. Oo. Ang kapal. Ang kapal, di ba? Dapat dun mga yun, pinapakyuhan, tol. Para alam nila yung pagkakamali nila. Oo, parang yung last ko, sabi niya, nag-cheat siya. Oo. Kasi natutorture daw siya sa akin. Oo. Fuck you! Balang mo. Parang kasalanan mo. Kasalanan ko daw. Ako kasi chase kasi abulin ko, pre. Chaser ka pala. Chaser ka pala eh. Sa akin pag ganun,
Astig ako eh. Astig ako nga. Makikita niya aalis siya na astig ako. Yung, makikita niya yung self-respect na wala akong pake na, buta sinaya mo lang yan. Babalikin ko na isip-isipin niya. Maganda yun. Tama nga yun, tol. At least, may konting respect pa siya sa'yo. Dinisrespect ka na nga niya, tapos maghabol ka pa, di ba? Diba? So, mas mukhang tanga. Kahit konti may matirang respect, di ba? Pero, paano yung mga iba, tol, na mga, dito, tingin ko na naman, isipin na naman nila, mahal ko nga yung tao eh. Gusto ko siya. Mahal, kita ko na yung buhay ko. Gusto ko na siyang buntisin na magpapakasal na sana kami next month. No one itis. Feeling ko kahit mawala siya. No one itis, no? Diba? Oh. Feeling ko mga ganyan, ang i-take nyo na lang advice, pag mag-decide kayo ng mga mahirap na decision, mag-focus kayo sa results. Forward future thinking theory, Kasi, totoo naman. Diba? Mag-focus ka na lang sa results. Sige, ang gagawin mo, habulin mo, diba? Babalikan mo. O what if mag-cheat siya ulit? Sobrang laking possibility pa nun. Kasi nagawa niya na dati. Kinuha mo pa rin siya. O di pwede niya ulit gawin. Kasi kukunin mo ulit siya. Walang hesitation yun. Diba? Hindi. Cheat lang ng cheat. Turuan mo na siya. Pag nakabalik mo siya doon, turuan mo na siya. Galingan mo na yung game mo, hindi niya na magagawa mag-cheat. Nasa memory na ng aso yun. Ops. Kasi parang ang dugyot pa rin nun, di ba? Isipin mo yun, parang kinantot ni Lay yung girlfriend mo, tapos babalikan mo, di ba? Ay, may mga ganun ako. Tol. Alam mo yung sinibak ko yung girlfriend nila. Tapos, pagkatapos, binalikan nila, tol. Nag-away-away pa kami tatlo, ganun. Tapos, ngayon, kayo pa rin. Ano ba yun? Guy, dinala ako ni God sa buhay mo para ma-challenge yun. Para ipatunayan sa'yo na hindi yan para sa'yo, yung babae na yan. Para iparealize sa'yo yung worth mo. Kaso, nakinig ka kay Satanas eh. Pwede pa yan. Kaya guys, kung tingnan nyo kung anong reason kung ba't kayo iwan ng jowa nyo, kung kailangan nyo pa bang habulin, kailangan nyo pa gumawa ng paraan, o hayaan nyo na lang. Tama. Mapakahirap pa kayo eh. Hayaan mo na lang. Parang yung tol, ex-batal. Hayaan mo sila. Manggaboy sa'yo. The XB. Oo nga pala. Make sense pala yung kanta ng XB. May dadagdag pa ba kayo? Wala na. May dadagdag ka pa ba, Chase? Ikaw ba? Feeling ko nasabi ko na yung akin eh. Yun. Legal theories. We're out.